din po kanina, no, medyo rushing to the store kami. Kasi yung ating sound system nabasa, kaya umimport tayo ng expert mula sa kung saan man siya galing, si Manly, kasama ko po sa trabaho, at siya po yung gumagawa ngayon ng ating mga sound system. Praise the Lord, kaya medyo na-delay ka mo. Pero, tapos si Ate Titas, nanganak pa yung anak niya, si pangalan ng anak niya? Si Rica. Kaya wala rin siya rito ngayon. Praise the Lord, everything works together for good. Kasi sina Brad Emmanuel at Sister Rachel, nandito sila ng maaga. So talagang ang Panginoon, no, hindi na papayag na yung kanyang gawain na hindi matuloy. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin na ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so siguro sa mga darating na araw, marami tayong trainings na gagawin para maiwasan yung mga ganito. Kasi nangyari, parang ako lang. So in the near future, magtuturo kami ni Pastora, lalo na dito sa sound system at saka sa AV, sa projector, para at least alam ng lahat pag nagawa na ni Mandy. Amen? Okay, so ano iniisip mo ngayon? Yan. Ano iniisip mo ngayon? Ano iniisip mo ngayon? Amen? Si Pastor late na. Si Pastor anong oras na dumating? Amen? Okay, so nag-overthink ka ba? Alam niyo ang tao, madalas nag-overthink. Madalas kung ano-ano iniisip, ang bilis ng isip ng tao sa totoo lang. Minsan yung asawa na late lang, ako, nasaan na kaya siya? Baka may iba na siya. Okay, minsan yung sahod mo na late lang sandali ng isang araw, for some reasons, naku, paano na baka dumating na si Bill, baka hindi na kami mapasahod. Diba? So people overthink because of a lot of things. We overthink. At ito, sabi dito, ito yung madalasang in-overthink natin. Worries, yan nga, sabi ko nga, marami tayong takot, di ba? Naku, yung asawa ko, nung nangyari sa kanya, dapat 6 nandito na sa bahay, bakit wala pa siya ngayon 6? Yung anak ko, bakit late ang pag-uwi nila? Naku, baka hindi pumasa yung anak ko. O kaya, failures and insecurities. Naku, kaya ko bang buhayin yung pamilya ko? Yung mga anak ko ba, mapapatapos ko ng college? Tumadami na sila. Yung trabaho ko, ganito, nangihina na ako, nagkakasakit na ako. Ano pa ba? Shame, kahihiyan. Ito mahirap si Bill at si Judith. Siguro kilala niyo naman lahat si Bill at si Judith. So, people overthink because of a lot of things. Amen? At eto, sige nga, tingnan ko kung hindi kayo nag-overthink. Sabi dito, ano daw yung mali dyan? Ang makakita ng mali, may regalo kay Pastora. Sige nga, tingnan ko kung hindi kayo nag-overthink. Yung iba, nag-aapangkada na. Nag-ABCD na. Sige nga, tingnan nyo, alin yung mali. Tingnan natin, bigyan ko kayang 10 seconds. Ikaw, Pastora, tingin mo alin dyan yung mali. Yun daw, nakita na ni Pastora. Si James, baka nakita na ni James. Si James, hindi pa rin nakikita. Ayan, sino nakakita? May nakakita ba? Wala nakakita. Sama ng tingin nyo sa ABCDFG. Asan dyan? Asan yan yung mali? Sa mga nanonood, isang mapagpalang umaga mo, Pastor Wendell ko na Shekinah Grace Christian Fellowship, in behalf of Pastor General and the leaders, isang mapagpalang umaga po. Amen! So, yung mga nanonood, nakita nyo ba? Alin yung mali? Nakita nyo yung mali? Meron nakita niya? Alin? Ay, nakita nyo? Nakita nyo iba? Galing ni Brad Emmanuel! Bigyan ng jacket yan! Tama nga naman! Kasi yung iba nakafocus dito, eto yung mali, oh. Yung pala yun. Yung pala yun. Galing ni Brad Emmanuel, hindi ito nag-overthink. Pangalan pa lang kasi God is with us eh. Kaya talagang hindi siya, meron siya kapayapaan, no? Ayan, no, ito yung mali. Wala dyan. Amen? So, praise the Lord. So, minsan kasi, kung saan tayo nakatingin, nakakalimutan natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Ano ba yung definition ng overthinking? Overthinking is when you dwell on worry about the same things repeatedly. Ano ba yung mga bagay-bagay na wino-worry? Pera. Kadalasan pera. Ako, abot kaya yung budget. Ako, yung sahod ni ganito, lalo ngayon, katapusan. Ang daming deduction. Ito yung mga bayarin. Yeah? You worry of them repeatedly, yun at yun din naman ang iniisip. Naku, yung asawa ko late na umuwi, baka mayroon na siyang iba, baka sumakbi ng bahay na, nag-away pa naman kami. Yung anak ko, naku, baka kung sino na ang barkada niyan. You think it repeatedly. Yung asawa ko, yung anak ko, yung pamayan na namin, yung trabaho ko. Ito mahirap. People who overthink can be paralyzed. Hindi ka na makakilos. Hindi ka na makagalaw kasi isip ka ng isip ng isip ng isip ng isip.
Kaya, by worries, and may struggle to make some decisions. Kaya minsan, nahihirapan ka na magdesisyon kasi nga, yung isip mo, nandun na sa worry mo. Yung isip mo, nandun na sa takot mo. Yung worry mo, nandun na sa shame o kahihiyan. So kung ano man yan, napaparalisado ka na, nawawalan ka na ng control sa buhay mo. Ano rin yung cause? Overthinking is cause of fear, uncertainty, trauma, perfectionism. Ito mahirap minsan, sakit na pala ang overthinking. Kagaya nga nung isang kinakausap ko, sabi ko, baka kaya ganyan yung asawa mo. Baka meron siyang nagdaan, meron siyang nakaraan, kaya ganyan siya sa'yo. So, minsan, it's a mental disorder o mental condition na yan. So, di natin alam, bakit tayo sige po, laging nag-overthink, lagi tayong isip ng isip. Ayan. Pero bakit nga ba? I'll give you 3 reasons. Ito yung kadalasan. They cannot control the situation. Tama ba? Pag ikaw nag-overthink, halimbawa, yung sahod. Alam mo, sahod darating ng kinsenas katapusan sa mga namamasukan. O kaya sa mga arawan. Di ba yung pera na dapat darating sa'yo, na dapat ito meron ka ng araw na to, hindi agad dumarating. Ang dami mo nang iniisip, paano na yung bayarin ko? Paano na yung due date? Di ba? So, you overthink because of a lot of things. Hindi mo kasi kayang kontrolin, tama? Yung kaya, yung asawa mo na dapat alas 7 na sa bahay, wala pa. Asa na siya. Yung anak mo na dapat alas 12 nandito na sa bahay, wala pa. Asa na siya. Ang sabi niya, alas 12 nandito na siya. You cannot control. That's why you overthink. Yung isip mo malayo na narating. Ano pa? Wala ka pa rin eh. Hindi pa nangyayari. Minsan, sabihin na natin, ang dating ng sahod, yun lagi kong example, no? Ang sahod ay 15, ito ba, agis pa lang, wala nang pambaon si mister, wala pang pambaon si yung anak ko, wala na ako isasain. Ang 15, agis pa lang. Yung wallet, alam niyo yung wallet? Naranasan niyo ba yung wallet? Ginagano niyo na? Oo, sinisipiyar mo na, kasi naghihingalo na. Kasi wala pa tayo, ito mahirap, you don't surrender to God. Ang Kristiyano, dapat hindi nag-overthink. Kasi meron tayong Diyos na nauna na sa atin. Amen? And when you don't surrender to God, they don't trust God. Na hindi mo kayang ibigay sa Diyos kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Lord, yung anak ko. Hindi mo na naiisip na, Lord, yung bahala sa anak ko. Okay, ko bahala sa finances namin. Kasi may sinabi ka, paulit-ulit ko sinasabi ito, na may sinabi ang Diyos sa Biblia, dapat panghawakan. Amen? And then they don't have faith in God. Nawawala yung pananampalataya mo, na lagi ka namang hindi pinababayaan. Lagi ko nga ito inuulit-ulit. Kung ilang taon ka na, yun yung taon, yun yung buwan, yun yung araw, yun yung minuto, segundo, na iniingatan ka ng Diyos. Tama? Tapos ngayon, nag-worry ka na naman, over and over and over of the same things. Kaya overthinking. Paulit-ulit. Ito may kwento. Kilala niyo ba si Dencio Padilla? Parang kabila ni Pastor Joby na kilala nito. Pastor, tayo na lang magkwentuhan. Ito mga millennial to, mga Gen Z. Si Dencio Padilla, lolo ni, sino ba? Julia Barreto. Ayan, kilala na nila si Julia Barreto. Napanood lang namin isang araw si Maricel Van, tsaka si Rene Riquestas. Di rin nila kilala. Basta may pelikula kayo pinanood ni Pastora. Pulis itong si Dencio Padilla. Ngayon, nandun si Rene tsaka si Maricel. Ngayon may dumaan. Sir, anong oras na ho? Tinignan lang siya ni Dencio. Mamaya, kinalabit na siya. Sir, anong oras na ho? Di siya pinansin. Pangatlo, Sir, anong oras na po? Di siya pinapansin. Ngayon, umalis na yung mama. Pahiya eh. Sabi ni Rene, Sir, ba't naman kayo ganyan? Nagtatanong lang naman ho ng oras yung mama, bakit hindi niya pinapansin? Kasi ganito yan, ang ganyan, no? Pag sinagot ko siya, magiging magkaibigan kami. Pag naging magkaibigan kami, pupuntahan niya ako sa bahay. Pag pinuntahan niya ako sa bahay, makikita niya yung dalagang anak ko. Pag nakita niya yung dalagang anak ko, maganda yung dalagang anak ko, liligawan niya yung magandang dalagang anak ko. At pag niligawan niya yung magandang dalagang anak ko, magiging sila. At pag naging sila, magiging mag-asawa sila. At pag naging mag-asawa sila, ayoko magkaroon ng manugang na walang relo. Nagets niyo? Pagtatanong lang ng oras kung saan na nakarating. Baka tayo ganon. Simpleng bagay,
kung saan sana nakarating. Yun yung overthinking. Meron ba Dejo Padilla rito? Wala lang yung sa iyo, mag-e-exam ka. Wala pa yung exam. Naku, baka bumagsak ako. Baka hindi ako makagraduate ng K-12. Pag hindi ako nakagraduate ng K-12, hindi ako makapag-college. Pag hindi ako nakapag-college, naku, baka kung saan ako. Di ba? Minsan tao, ganun no? We overthink. Ito, what you think will be your thoughts will be your actions will be your habit will be your character, and whatever it is, it will be your destiny. Kung anong iniisip mo ngayon, ikaw. Tama? Lahat kayong nandito ngayon, kagabi, iniisip nyo mag-church. Kaya kayo nandito. Malakas ang isip. Amen? Kanina, nung nagpipili ka, o kagabi, nung nagpipili ka na dyan sa aparador mo, anong susuot mo? Inisip mo, na yun ay susuot mo, kaya yan ang suot mo. Tama? Malakas ang isip. What you think is very important because sometimes ito mahirap. We are physically free. Malaya tayo tama? But we are mentally a slave of what we are thinking. Nandito tayo, nakikita ko kayo, pero yung isip nyo, nasa Cagayan, nasa Hulo, yung anak nyo, yung lolo nyo, yung bayarin nyo bukas. Tama, slave ka sa iniisip mo. Pero nandito ka, mukha kang malaya, pero ang isip mo, nakakulong. Ngayon siguro, di nyo mapapansin, kasi gwapo yung pastor sa harapan. Mamaya, pag-uwi nyo, naisip nyo na naman. Because kung ano yung iniisip mo, kinukulong ka. Meron ba nakakulong dito ngayon? Amen? Kaya importante yung iniisip. Sabi sa Proverbs 4:23, ang puso may ingatang mabuti at alagaan. Kahapon, kasi what you think, pinoprocess ng puso yan eh. Kung ano nangyayari sa isip mo, kinukulong din yung puso mo at importante yung puso. Importante siya emotionally, importante siya physically. Kahapon nalaman namin ni Pastora kasi meron kaming isang pinagpe-pray na tatay ng kapatiran na minamanas kasi may edad na. Tapos, tumaas daw yung creatinine. Alam niyo ba yung creatinine? Hindi ko rin alam yan eh. Yung creatinine, parang salt yata sa liver ba yung kidney o whatever like this. Hindi naman daw. So, bakit ito minamanas? Kasi daw, kaya lumalabas yung mga tubig. Kasi yung pag-pump ng puso, hindi na nakakarating. Pag pala hindi na nakakarating yung tamang pump o yung tamang hangin sa buong katawan mo, lalabas tubig. Kaya pala pag namatay tayo, lumalabas tubig, napansin nyo? Kasi wala na nagpapump ng hangin. Tapos, yung puso rin pa lang yun, pag hindi nakakapag-pump ng maayos sa mga organs, yung mga organs nagbi-build up ng kung ano-anong mga toxic materials. Kaya napaka-importante pala ng puso, yung tamang tintig ng puso. Kaya dapat hindi mo pinasasama loob ng katabi mo. Pastor, ba't naman ako napaatid dyan? Tama! Kasi pag pinasasama mo loob mo, ikaw mismo pinasasama ang loob mo, nagkakasakit. Kaya pala nakadikit yung mental sakit, ay yung physical sakit, tama ba? Yung mental sakit sa physical sakit. Tama? Pag nag-iisip ka ng hindi maganda, yung katawan mo, kung ano-ano rin ang nangyayari. Nangyayari sa inyo yun, na minsan, galit ka, mamaya sumakit na ulo mo. Worry ka ng worry, mamaya sakit ng tiyan mo. So whatever we think, konektado sa puso. Kaya sabi pala ni Solomon, ingatan mo ang puso mo. Sabi mo, ingatan mo ang puso mo. Sa mga mag-asawa, ay be careful with your heart. Amen? Ngayon, ano ba gusto mong iniisip? Yun ang pag-aaralan natin. What are you thinking? Sa Bible, kilala niyo naman si Doubting Thomas, tama? So ito is kwento ni Doubting Thomas. Si Thomas, tinawag na kambal, kabilang sa 12 disipulo. Wala doon, ito yung nabuhay na si Jesus. Kasi sinabi sa kanya ni Pangalagan, nakita namin ng Panginoon kasi nagpakita na di ba? Nung nabuhay si Jesus, may mga nakita na. Si Thomas pala doon. Ano sabi ni Thomas? Hindi ako naniniwala. Nag-iisip na. Nag-overthink. Sabi niya, hanggat hindi ko nakita ng butas sa pako ang kanyang kamay, hanggat hindi ko na ilalagay aking daliri sa mga yun, at hawakan na, hindi siya naniniwala kasi nga, yung isip niya mas malakas sa paniniwala niya. Si Doubting Thomas, to see is to believe. Amen. Kaya nangyari. Si Jesus dumating. Kaya sabi ni Jesus, ilagay mo yung daliri dito, tingnan mo ang aking kamay. Ilagay mo yung kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Pag nag-aalinlangan, ano ginagamit? Kamay, isip, puso. Isip. Worry. Kaya sabi ni Jesus, itong tao to, huwag nag-overthink. Nawala yung pananampalataya sa akin. Ang nasa kanya, to see is to
believe. Kaya napaka-importante ng isip. Amen. Kaya sabi ni Jesus, huwag ka nang mag-alilangan. Sa English, do not worry. Sabi mo sa tanyo, huwag ka nang mag-worry. Sabi nga nung kanta ng mga bata, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Amen? Sabi sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at di sa bagay na nakikita. We live by faith, not by sight. Ang mga Kristiyano, hindi tayo sa nakikita. Ang pinaniniwalaan natin, yung ating pananampalataya. Tanong, may pinabayaan na ba si Lord dito? 3 taon ng pandemya, may nagutom ba? Lagi ko itong ulit-ulitin. At alam ko, sa buhay ninyo, pati sa mga nanonood, mayroong isang pagkakataon, hindi lang isa, na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Halimbawa, nakabangga ka, binabangga mo, milyonaryo, siningil ka, 1 milyon, saka naman kukuha ng 1 milyon. Pero ngayon, nandito ka, nabayaran mo 1 milyon. Halimbawa lang, may nagkasakit sa pamilya nyo, siningil kayo ng ospital, 500,000, pero nandito ka, nabayaran yung ospital. Bakit? Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa tabi mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? Kaya ano sabi dito? Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tingnan natin ha. Ito, inuulit-ulit ko sa Emmy. Ano ibig sabihin ng renewing of mind? Kaino. Meaning, anakainosis, knows, renovation, change of mind. Pagbabago ng isip. Kung dati, you live by faith, you live by sight, now you live by faith. Mahal ka ng asawa mo. Makakatapos yung anak mo. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? Ay, yung asawa ko, sobra ng samaan nun, pastor. Ang sabi ng, hindi na maliligtas yung pastor. Ang sabi ng Lord, me and my household will be. Huwag mong tingnan siya, tingnan mo, sinasabi ng Diyos. Sobra na yung sakit na nararamdaman ko eh. Ano sabi ng Lord? By your stripes we are healed. Palitan mo yung nakikita mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang sabi. Baguhin yung takbo ng isip. Ano sabi? Transform. Bagong anyo. Kasi pag nabago mo yung isip mo, magbabago lahat. Ba't ang tagal? Baguhin mo yung takbo ng isip mo. At sa isip manalo ka. Amen? Kaya sabi ko, ito yung kanyang translation. Tagalogin na natin. Huwag ninyo iayon na inyong sarili sa kapanahon ng ito. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng paano? Pagbabago ng isipan upang masuri ninyo anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. May kalooban ba ng Diyos na pangit? Makikita mo lang yung kalooban ng Diyos pag binago mo na yung takbo ng isip mo. Nasabi ng Lord, I will provide for you. Bakit kapos kami ngayon? Sabi nga ng Lord, you will provide eh. He will provide. Huwag mong pansinin yan. Amen? Ako po, nung nasa ibang bansa kami, nawalan po ko ng trabaho. Ilang buwan din yun. Ilang buwan nawalan kami ng trabaho. Sa ibang bansa, hindi ka pwede mawalan ng trabaho ng pamilya mo. Lahat doon bayad. Wala kaming kamag-anak. Amen? Pero alam mo, mabuti ang Diyos. Dumarating ang pagkain. Amen? May nagbabayad ng bahay. Bakit? Tapat ang Diyos. Amen? Kaya minsan na napapahiya ako kay Lord pag minsan may worries pa rin ako. Ako mismo. Honestly, may worry pa rin ako. Pag kumikirot yung mga sakit ko, minsan natatakpan ng ano. Kaya lang, talagang pinipilit ko sa biyaya ng Lord na, Lord, magaling na ako. Tatagal pa buhay ko sa biyaya mo. Amen? Kasi yun ang sabi niya eh. Diba, lagi natin to tatandaan na pag may decree ang Lord, i-declare mo. Pag sinabi niya magaling ka, sabihin mo magaling ka. Kasi may sinabi ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sabi dito, ano ba dapat ang iniisip? You cannot control your situation. Tama? Nakokontrol ba sitwasyon? Yung pagdating ng pera, yung pagpapasada, yung response ng asawa mo sa'yo, ng anak mo, na lele, kaya mo kontrolin? Hindi. Pero, kaya mong kontrolin, anong ma-magnify mo sa isip? Tama? Ako, parang babagsak ako. Hindi! Sabi ng Lord, He will provide. He will provide. Siya bahala. Hindi pa ako nakapagbayad ng matrikula. Hindi, sabi ng Lord, He will provide. Amen. Naku, ito na, meron na namang ano. Hindi, sabi ng Lord, He will provide.
Kasi alam niyo yung kalaban, sa totoo lang, ito ha, diretsuhan, ang kalaban talo na. Ano naman natin yun eh? Ang Kristiyano, biyaheng langit. Kahit anong mangyari, pag ikaw ay Kristiyano, tumanggap talaga kay Jesus, kahit anong mangyari, biyaheng langit ka. Ngayon ang kalaban itong ginagawa sa mga Kristiyano. Ang Lord, sabi niya, I have come to make their life, ano yun? Full. Sa John 10:10, di ba? Pag full, kumpleto, siksik, bilig-lig, at tumaapaw. Lahat ng aspeto ng buhay, nilagay na ng Lord habang nandito tayo sa lupa. Hindi naman pwedeng doon lang yung sakat. Dito meron na rin. Kaya lang yung kalaban, pinipilit agawin yan. Tama? Ayaw niya na maranasan ng mga Kristiyano, yung siksik-lig-lig at tumaapaw ng pumumuhay. Kaya ang ginagawa niya, sinasaksakan tayo sa isip natin through those pangyayari sa buhay natin para hindi natin maabot yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Anong sabi? We cannot live by bread alone but every word that cometh from the mouth of God. Ano ibig sabihin? Kailangan nagbabasa tayo ng kanyang salita. Tama? Ilang beses tayo kumakain sa isang araw? 3. Ilang beses tayo nagbabasa ng Bible? Minsan. Hindi ka na pwedeng mabuhay ng hindi kumakain ng salita ng Lord eh. Kung 3 beses ka kumakain ng salita ng physical food, dapat 3 beses o more than ka rin. Kasi yung kalaban, baka tinitira ka yun every minute. Ano bang laban mo? Sinabi na ng Lord yung pwede natin gawin, kaso hindi natin ginagawa. Amen? When thinking about life, nasa buhay, remember this, no amount of guilt can solve the past. Kahit na anong isip mo, hindi mo na kaya baguhin yung nakaraan. Naloko ka, na-scam ka, nanloko ka, may nagawa ka hindi maganda, hindi mo na pwede baguhin yun. Hindi ka pinag-aral ng magulang mo, eto na pangasawa mo, yung anak mo, ganito, hindi mo na pwede baguhin yun. Tama? Pero sabi niya, no amount of anxiety can change naman the future. Hindi mo rin naman alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Kahit mag-isip ka na mag-isip, anong mangyayari sa mga anak ko, anong mangyayari sa buhay namin, yung anak ko liliit pa. May nangyayari ba? Wala. Ano dapat gawin? Instead of focusing on so much on to-do list, I'm starting to be list. I'm wanting to be calm, loving, healthy also. Yan na lang daw iniisip niya. Iniisip niya lagi, pag-isip niya, sa umaga, yun iniisip niya, I'm healthy. At sinabi niya ba niya, I'm loving, I'm calm, ano ba? I'm awesome. Kaya lang English mas Tagalog din. Maganda ako, gwapo ko, maayos yung maghapon ko. Yun yung dinideclare niya sa kanya, maghapon. Kasi iniisip niya na, ito yung gagawin ko, hindi, declare mo na lang na ito. Bakit? Sinabi naman ng Lord yan, may talata yan, Philippians 4:8. Sabi mo, Pastor, walang verse. Ito verse. Ano sabi? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, or excellent, ito yung awesome, or praiseworthy, think about such things. Ano sabi ni Pablo? Pablo, yan daw ang ating isipin. Sinabi bang isipin mo yung worries mo? Sinabi bang isipin mo yung problema mo? Hindi sinabi wag mong harapin yung problema. Pero sabi, ito ang isipin. Pero mag-iisip ka, ano yung true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent? Ang dami niyan eh. Simplify natin. Alam niyo, madali simplify yan. Si Jesus lahat yan. Tama? Kaya nga sabi ni Pablo, focus our eyes to Jesus. Jesus na lang isipin mo araw-araw sa buhay mo. Kasi siya lang naman talaga nagmahal sa atin eh. Wala namang iba nagmahal sa atin ng totoo, kundi ang pangalang Panginoon Kristo. Sa totoo lang, wala namang iba. Minsan nga magulang na imahal natin sa buhay, nasasaktan tayo eh. Sino rito hindi nasaktan ng mahal sa buhay? Magtaas ng kamay. Mag-asawa nga, nagkakasakitan eh. Mag-ama nga, mag-anak, mag-nanay, maglolo, maglola, magtito, magtita, nag-aaway eh. Pero si Lord, di ka sinasaktan. Hindi tayo sinasaktan. Ano sabi rito? Whatever you learn or receive or heard from me, sabi ni Pablo, or seen in me, lahat daw na nakikita sa kanya, put it into practice. Naalala niyo yung sinabi dun ni Joshua, sabi ng Panginoon, do not let this book of law left from your mouth. Meditate on it day and night. Yung meditate doon, parang inunguya. Ang ibig sabihin pala, sabihin mo na sabihin sa sarili mo. Mahina, sabihin mo sinasabi mo sa sarili mo. Ganon din na sinasabi ni Pablo kasi ang ibig sabihin ng practice,
Pratso sa Greek. Do for verb, habitually. Gawin mo lagi ng focus kay Jesus. Amen? Mahirap mabuhay. Mahirap. Hindi madali. Hindi maging madaling maging nanay, hindi maging madaling tatay, hindi maging madaling ito, mga anak. Mahirap mga anak, hindi ko pa nasubukan yan. At ayoko rin subukan. Mahirap. Totoo lang. Amen? Pero ang sabi ng Lord, ang isipin mo ako lagi. Magiging maayos sa buhay mo. Napaka-importante na tamang ating iniisip. Mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na tungkol kay Kristo, o si Kristo mismo, dahil ano man ang sitwasyon mo, palalakasin ka nito. Tanong, pag ang iniisip mo ba problema, lalakas ka? Pag ang iniisip mo ba utang, lalakas ka? Pag ang iniisip mo ba yung nakaaway mo ng isang taon, lalakas ka? Minsan ganun eh. O minsan ina-scam ka, na-phishing ka, ay, phishing scam to. Ingat kayo, maraming ganun. Nawala sa cellphone mo noong nakaraang taon, lalakas ka. O yung nangyari sa inyong dito, lalakas ka. Kaya nga sabi ni Pablo, whatever is true, whatever is noble, whatever is praiseworthy, whatever is lovely, yun ang isipin mo. Kasi gaganda ang takbo ng buhay mo pag yun ang iniisip mo. Pastor, hindi ko naharapin yung problema, harapin mo pa rin. Kaya lang, nakangiti ka. Ano gusto mo? Harapin mo yung problema mo, nakasimangot, o harapin yung problema mo, maganda yung mukha mo. Amen? Ito, may dalawang mindset. Itong isa, kumpleto lahat. Pero lulugo-lugo. Yung isa, walang kamay, pero masaya. Sino gusto nyo? Ito pa. Ayan. Yung isa, na problema, wala sapatos. Yung isa, tuwa, walang paa. Ano ka na ngayon? Mga simpleng ilustrasyon ng buhay. Ako nga, isang taon na yata itong ingrown ko, pina-opera ko na, bubalik pa eh. Ang dami ko sapatos, bigay ni Pastora. Ganun eh. Hindi ko maisuot. Kaya pag naiisip ko yung walang paa, ay mas maswerte pa rin ako. Marami kong bukol sa katawan na aminin ko, pero nakita na ba kayo may elephant chassis? Malaking dito. Malaki. Umawa ka. Nakakita na ba kayo may bukol ganyang kalaki dito? Ako may nakikita ko. Sabi ko, mas papalan pa rin pala ako. Amen. Nakikita mo lang yung problema mo kasi hindi mo nakikita yung problema pinagdadaanan ng iba. Ganito po yung anak ko, ganito po yung asawa ko, ganito po yung nanay ko, yung pamilya ko. Wala yan sa pinagdadaanan ng iba. Mindset lang yan. Isipin mo yung maganda. Imposibleng walang maganda sa buhay mo. O tingnan mo yung katabi mo, kung asawa mo yan. Pogi ba yan? Maganda ba yan? Yan ang isipin mo. O ito, nagkukumpara. Ito, hindi magandang kumpara. Ito naman, sabi ng Crayola, sabi niya, hindi, purol ako. Yan namang lapis, ano sabi niya? Hindi ako makulay. Pag hinahanap mo sa iba, tinitignan mo sa iba, yung kulang sa'yo, talagang maano ka. Manghihina ka. Tingnan mo, ano yung meron ka na wala sila. Yung iba, naiinis, ang daming anak ang gulo-gulo sa bahay. Yung ibang mayaman, walang anak. Nagpapaturok pa kung saan-saan. Nagpapatest yung baby. Yung girlfriend ko dati, ganun ginawa ay si Alice. Oo, ganun. Kilala niyo si Alice. Pero ikaw, marami kang anak, di ka nahirapan magkaanak. Kami nga rin, Pastora, isa anak eh. Hindi na kayo magkaanak eh. Sayang yung lahi ko, gwapo ko pa naman. Nakakatawa ko lang. Amen? Sabi ni Pastor Joey, kakas out kita mamaya. Amen? Tingnan mo yung meron ka. Huwag mo tingnan yung wala ka. Kasi pag iniisip mo yung wala ka, ay talaga sasama loob mo. Amen? Pumunta ka sa mall, tingnan mo. Makikita mo yung meron ka, wala siya. Ikaw may anak, iba wala. Iba, nag-iisa lang. Daming pera, nag-iisa lang. Ikaw, kumpleto ka. Kumpleto kamay mo, kumpleto paa mo, may mata ka, yun mo. Amen? Kaya nga sabi, dapat mong baguhin ang isip mo, gawin mo lagi ang mga bagay na kaibig-ibig sa Diyos. Kaya kanina rito natutuwa ako, no? Gumagawa sa mga kapatid, nagtutulungan tayo. Kaya nga susunod, tuturuan ko na rin kayo para pag wala ako, kayo nagagawa mo na nito. Para pag wala ako, tutugtog na rito. Amen ba yun? Pati sa computer, tuturuan ko na rin kayo para at least marunong kayo, malay nyo. Diba? Nagsimula ako sa ganito eh. Idol kasi ko talaga, yung sa church namin, ako gusto ng pastor, ako tika-katikot. Amen, kaya maging pastor ako.
Amen? Ang tanong, ano iniisip mo ngayon? Okay, so bigyan kayo ng practical application. Paano ba? Anong gagawin? Unang-una, isipin mo buhay. Huwag mo isipin yung patay. Huwag mo isipin yung wala. Amen? Sabi niya, be careful then how you live. Not as wise, but wise. Sabi dito, buong maging maingat ka ano iniisip mo. Kasi ano yung iniisip mo, yun ka. Mamaya bibigay ko verse sa Proverbs. Sabi rito, the one who gets wisdom loves life. The one who cherishes understanding will prosper. Hindi the one who cherishes worry. The one who cherishes lacking o yung wala sa kanya. Hindi, the one who cherishes problem. Hindi na chine-cherish niya. Ano chine-cherish niya? Understanding. Yun yung iniisip niya, buhay. Buhay ka pa. Tignan mo yung katabi mo kung buhay. Parang hindi. Amen? Alam niyo yung gigo? Sige, ano yan eh? Computer term, si Manly, alam yan eh. Garbage in, ano nilagay mo sa utak mo, yun ang lalabas sa kilos at gawa mo. Ayan o, yung mag-ingat sa pinapasok sa utak dahil sa may pagkatao mo, yan ay tatatak. Alam mo yung isip niya, drama, bad news, negativity, ganito ang buhay ko. Alam niyo, madali malalaman ng taong ano eh, ang taong talaga magiging successful. Lakad pa lang, maniwala kayo. Meron naglalakad, ano talaga, confident siya. Oh, Brad, kumusta ka na? Eto, okay lang, pinapapala ng Diyos. Pumunta ka sa bahay, pangit, hindi maganda. Kaya lang, sa buhay niya, sa isip niya, pinapapala siya ng Diyos. Meron namang isang ganda na bahay, Brad, kumusta ka? Hindi ko nga alam ko ano eh, laki ng problema ko eh. Di ba? Lahat pa lang, makikita mo na. Makikita mo na sino yung lulugulo lagi. Pag inamasal mo, Brad, kumusta ka na? Pinagpala ka ba? Amen, charito ako. Kumanta, sinabi ng Diyos, tatag ka ng buhay ko. Kanta pa lang, malalaman mo kung pinagpala ka. Di ba sabi ni Pastora, hi millionaire. Kasi nga sabihin natin, tignan ko lang ha. Sabihin mo sa katabi mo, hi millionaire. 1, 2, 3. Hi millionaire. Taks naman, bigla nagkaroon ng buhay ha. Nung nakaraan eh. Hi millionaire. Sige, sa sarili mo. Sabihin mo, milyonaryo ako. 1, 2, 3. Milyonaryo ako. Tataas na kamay niya. Nung nakaraan eh. Niloloko ko ni Pastora. Sa salita mo pa lang, malalaman mo kung ano laman ang isip mo. Talaga, milyonaryo. Sabi ng Bible, may verse sa Corinthians, we are we are rich, he became poor, we became rich. Sabi ng Bible. Amen. O, kumusta ka na? May sakit ka raw Di, magaling na ako! O, kumusta ka? May sakit ka raw? Sakit pa. Sa reaksyon mo, paano ka tinatanong, alam na. Hindi mo na kailangan tignan yung bahay, hindi mo na kailangan tignan yung bank account. Malalaman mo, alam mo, pinopost sa social media. Ay, problema na naman. Lunis na naman. Kung wala naman trabaho, ano problema? Amen? Kaya mo may pasok yan. Sabi dito, in your relationship with one another, have the same mindset of Christ. Si Christ ba pinahirapan? Si Christ ba nahirapan? Pero anong sabi niya? Anak ako ng Diyos. Oo naman, anak ako ng Diyos eh. Tayo ba anak ng Diyos? Tayo anak ng Diyos. Amen? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Kung mga nagtuturo sa kids, kapisado ng mga bata yan, tanong nyo, ano yung bagay na dala-dala ni Jesus? Buhay, Buhay, daan at katotohanan. Alam ng mga bata yan. Amen? Kaya kayo mga bata, sinasanay na natin. Bakit? Kasi at least, pag natin dito sa Sunday School, alam nila kanino sila nakatungtong kay Jesus. Kaya tama yung sinasabi ng Bible na teach a child where he should go. So when he is old, he will not depart from it. Kasi pag sa bahay nyo, puro kayo problema, dito sa school, mare-reverse yung thinking niya. Hindi, sabi ng Bible, ganito mo kami. Kilala niyo yung bata. Binaligaw. Sabi ng pulis, Hoy, anong pangalan mo? Demonyito po. Ha? Opo, demonyito po. Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Ha? Sino nanay mo? Si demonyo po. Sino tatay mo? Si demonyo po. Ha? Niloloko mo ba ako? Hindi po. Sige, sama mo nga ako sa inyo. Hindi mo galing na bahay, nag-aaway yung mag-asawa. Ikaw demonyo ka! Ikaw demonyita ka! Makaalis na ka sa impyernong bahay na to? Naririnig ng bata.
Tama? Yung mga bata, matatalino yan. Bigyan mo ng game to si James, mamaya tapos na niya eh. Ako, hindi pa ako alam paano may left dito, ano may right dito. Magtalino bata, magaling yan. Kaya ating Jesus think life, isipin mo yung buhay na maganda, sabihin mo na totoo, mahirap ka, okay, sabihin mo na, di pastor, realistic ako. Naririnig niyo ba yung salitang yun? Realistic ako, may sakit talaga ako, pastor eh. Meron talaga meron kaming utang malaki. Tapos ganito yung pamilya, realistic ako. Eh talo ka na sa isip, talo ka pa sa totoong buhay. Ano gusto mo? Talo ka pareho. Pero pag nag-rema sa'yo, yung sinasabi ng Diyos, mababago po. Kaya sabi dito, pangalawa, una, think life, pangalawa, think of empowerment. Huwag kang lulugo-lugo. Sabi dito, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng banal na Spirito. Dapat tayo session 5 tayo sa Holy Spirit. Next week, ululogin ng Lord. Kaya lang, pinasingit para kasunod ng tinuturo ng pastor last week. Amen? Meron tayong Espiritu Santo. At isang tanda na may Espiritu Santo ka, may empowerment ka. Kumakanta ka, nagsasalita ka, makapal ang mukha mo, hindi totoo yun. Kasi Holy Spirit yan eh. Nung dati mahihain ka, pero nung naging Kristiyano ka, napansin mo, hindi ka na nahihiya rito. Kami nung dati ganun, mahihain din. Pero dahil lalo nakapangyarihan ng banal na Espiritu, ako hindi ko magagawa ito sa biyaya lang ng Panginoon. Amen. Kaya ako, hindi ako magtataka na isang araw, lahat kayo nandito sa harapan. Maring ibang church, maring ibang lugar, maring Araneta, Coliseum. Amen. Nagwawali sa labas. Joke lang. Amen. Pero hindi ako magtataka dahil we have a power that comes from the Holy Spirit. Pansinin mo yung mga pastor na mga pastor. Talagang tindig niyan. Siguro madalang ka makakita ng pastor na nilulugo-lugo. Kasi bakit? Ini-exercise nila yung sinasabi ng Biblia. Si Pastor Joey, pag nakita kami, pag nagmumotor, gusto motor niya, barako, pero tingin niya rin, Harley Davidson Amen? Kasi bakit? It's empowerment. Amen? Kulang na alas, sabihin niya, libre ka na. Hindi, joke lang. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 5:57, but thanks be to God, He gives us, ano sa Tagalog ng victory? Church. Church ka. Di ba? Tagumpay, kanino? Kay Jesus Christ. Ang tagumpay ng Kristiyano, hindi sa natapos, hindi sa tinitirhan, hindi sa dami ng anak, hindi sa pag tinapos ng anak, hindi sa pinagtatrabahuan mo. Ang tagumpay ng Kristiyano, nakasalalay kay kaya nga Christians, hindi tayo lasalista. O tama yun, oo maganda yun, maganda sa resume yun, pero mas maganda, Kristiyano ka. Kasi lahat yan, mawawala, pero pag yung Kristiyano mo, dadali mo sa langit. We are Christians una sa lahat. Sabi ito sa Romans 8:34, sabi ito, nandun daw si Jesus in the right hand of God. Who shall separate us from the love of Christ? Kaya ba tayo ipaghiwalay ng mga bagay-bagay sa pagmamahal ng Diyos? Hindi. Sabi niya, we are more than conqueror. Sino yung conqueror? Si Jesus. Pero more than daw tayo kasi hindi na natin kailangan lumaban. Tagumpay na tayo agad eh. Amen? Kaya nga yung mga preso, pag nakakilala kay Kristo, lumalakas ang loob. At ako naniniwala ko lagi may miracle. Bakit kanyo? Kasi pag nagpupunta kami sa mga jail, tinatanong ko sa jail guard bago na po ba lahat? Hindi, maraming nawala dyan. Ilan na lang po yung luma dyan. So ibig sabihin, umaandar yung kaso nila. Meron man naiiwan doon, kung konti. Ibig sabihin, umaandar. Nararanasan nila yung miracle ng Diyos. Amen? Kaya magpatuloy na tayo mag-share sa mga nasa PJLP, sa jail. Amen? And then more than conqueror, sa Greek, Super Nico, Super Knight, kaya pala yung Knight, tagumpay yun Super Victorious, pero mga super na, victorious pa. Kasi more than Kung titignan mo nga yung Greek, yung mga ginamit ni Pablo, talagang siksik, lilig at umahapo. Bakit? Kasi yun totoo. Hindi naman magsisinungaling sa Apostol Pablo Bakit? Kasulat lang siya ng Holy Spirit. Amen? Yan mo. Waging-wagi, sobrang tagumpay, super victorious, yun ang ibig sabihin, Hooper Nico, kasi pag Hooper, dyan kinuha yung word na hyper. Amen? Amen, kaya sabi nito, think empowerment, think victory, think of Jesus. Kaya pag tinanong ka, kamusta ka? Praise ka na. Amen? May problema ka, praise ka na. Hindi yung pagiging, tawag doon, parang ilusyonista, o parang, ipokrita mo. Pinaniniwalaan mo lang yung sinasabi ng Biblia. Kasi tayo, meron tayong pinangahawa ko salita ng Diyos. Amen?
Walang Kristiyanong talunan. Sabi mo nga sa sarili mo, hindi ako talunan. 1, 2, 3. Sabi mo siya doon. Sa salita pa lang, alam na. Amen? Sabi dito, total IT ako eh. Sabi, Control, Alt, Delete. Ewan ko sa mga marunong mag-computer, ginagamit yan. Control yourself, alter your thinking. Sabi kanina, di ba, Romans 12:2, baguhin ang takbo ng isip. Delete, negativity. Tanggalin mo yung pangit. Kaya ako pag madalas kasi sumakit yung pigi ko, nakikita ko ng pastor, ginagano ko, inahagis ko. Sabi ko, in Jesus name, binubulot kita, inahagis kita sa ilaw, huwag ka nang babalik in Jesus name. Kasi, we are given the authority to trample down snakes and scorpions. Oh, wala naman. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, mangyayari sa'yo. Bakit? May verse ba yun? Oo. Affirmation, patunay. Ito yung verse. Isipin mo yung sabi ng Bible tungkol sa'yo, hindi yung sabi ng mundo. Tignan natin ha. Sabi sa Proverbs 23:7, sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya ay, ayan, importante. Bible nagsasabi, kung anong iniisip mo, ikaw yun. Sino rito nag-iisip na tagumpay ang buhay niya? Sino nag-iisip tagumpay? Tagumpay nga. Ulit. Sino nag-iisip dito na tagumpay ang buhay niya? Kasi sa salita pa lang, malalaman mo. Sino rito naniniwala makakatapos ang anak sa pag-aaral sa kolehiyo? Sino rito naniniwala milyonaryo at milyonarya? Pag pera malakas. Amen. Sabihin mo sa sarili mo. Alam niyo ako nung bata, hindi ako nakatapos ng college doon. Pero dinideclare ko dahil Kristiyano ako eh. Sabi ko, tagumpay ako. Nakatapos ako ng college, summa cum laude pa. Hindi po ako nagyayabang sa biyaya ng punong doon. Nakatapos ako ng college, ilang taon na ako. Kulang-kulang 40 na yan. Kasi nagloko rin ako ng bata eh. Huwag niyo naman sa kanyang weto-weto, baka magkaya ka tayo ng life. Amen? Pero dahil ang Panginoon mabuti, hindi niya pinabayaan, hindi ako makatapos. Amen? Hindi lang ako pinatapos, pinauna pa niya ako. Mga kaklase ko, puro ibang lahi. Hindi yata ako magkaintindihan ng English, kaya ako hindi ako sumuunod. Amen? Okay, sabi nito, but God demonstrates His own love for us while we are still sinners. Minahal ka ng Diyos nung makasalanan ka. Minahal ka ng Diyos nung talunan ka. Minahal ka ng Diyos nung takbo ng isip mo bulok. Minahal ka ng Diyos nung walang kang kwentang tao. Ay sabi God demonstrated His own love for us while we still are sinners. Namatay si Kristo sa atin. Kaya huwag mo isipin talunan ka dahil may isang Diyos na namatay para sa iyo. Sabihin na ng mundo lahat ng pangit sa iyo. Sabi ng Diyos, mahal kita. At wag, mga kapatid, pag naniniwala tayo sa sabi ng mundo, kawawa ka. Bakit? Dahil pag hindi ka na pinupuri ng mundo, iiyak ka. Pag tayo nabubuhay sa sinasabi ng mundo, nag-iintay tayo lagi ng papuri ng mundo. Naghihintay tayo ng likes. Naghihintay tayo ng love. Naghihintay tayo ng heart. Eh paano pag wala nag-like sa pinost mo? Wala na nagmamahal sa akin. Ba't ka malungkot? Wala nag-likes. Nag-TikTok ka, wala kang followers. Kung ano na pinagawa mo. Kasi naghihintay ka ng papuri ng mundo. Isipin natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? Kung tayo nabubuhay sa sinasabi ng mundo, tayo talaga tayo. Kasi ang mundo, alam nyo, minsan swapang. Di pala minsan swapang talaga. Kasi sa mundo, paunahan, pagalingan, palabasan ng puso. Saan nyo sa TikTok? Sino maraming followers? Yung labas ang puso. Kung ano-ano pinagagawa para lang dumami followers. Yung iba ron malayaman. Hindi kailangan ng pera, hindi pastor, kaya sila nagaganon kasi para kumita. Hindi nila kailangan ng pera, mayaman na yun eh. Gusto lang nilang makilala. Eh paano pag matanda na sila, hindi na sila sinusundan ng mundo? Depressed. Eh tayo masaya. Kahit patanda na. Bakit? Sabi ng Lord, mahal kita. Kaya huwag tayo. Minahal tayo ng Diyos, hindi tayo kaibig-ibig. Tumatawin yung cellphone ko, buhay yata. Amen? Galit yung onliners. Pati ba yan? Ginawa ni Mandy yan eh. Amen? Buhay pa. Oh, praise the Lord, no? Kaya mga kapatid, huwag tayong magtiwala sa sabi ng mundo. Yung sabi huwag magtiwala na, huwag magtiwala. Huwag tayong umasa sa sasabihin ng mundo sa atin. Alam mo yung pamilya nga, hindi maganda yan. Alam mo yung mga anak niya, di makatapos yan eh. Alam mo yung asawa niya, ganyan yan eh. O yung asawa ko, ganito nga eh. O yung tatay ko, ganito nga eh. Wag! Ang isipin mo, yung sabi ng Diyos sa'yo. Minahal ka ng Diyos,
nung bulok ka. Nung binahal tayo ng Diyos, nung bulok tayo. Bulok naman talaga tayo. Wala naman tayong pagpapaliw. Wala naman tayong pagmamalaki. Alam niyo, pwede niya pagmalaki. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Ang pwede natin pagmalaki, may Diyos na namatay sa atin. Ang pwede natin magmalaki, malaki, biyaya ng Diyos. Amen. Kaya huwag mo sasabihin, talunan ka, bulok ka, mahina ka, ganito ka, no. Sabihin natin yung sinasabi nito sa atin. Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa atin? We are loved by God. Ayun nga, He loved us. Ayun sabi, Pangalawa, ano sabi dito? We can call God our Abba Father. Pag sinabi mo Abba Father, close, parang tatay. Ano sabi dyan, Kaya nga tayo tumatawag na Abba Father. Yun ang tawag mo kay God, Abba Father. Hindi niya sinabing Diyos, tawagin mo kong Diyos. Hindi. Tawagin mo kong tatay. Ang tumatawag ng tatay, yung close talaga. Minsan nga magkama, hindi close eh. Tama? Tawagin mo akong papa. Tawagin mo akong tatay. Okay, tawagin mo akong sir. Meron mga mayaman ganun kasi militar. Tawagin mo akong sir. Grabe. Pero ang Diyos ang tawag, Abba, Father. Sino ito close sa tatay? Walang tumataas ang tatay. Hindi tayo close sa tatay. Close sa nanay. Wala kayong close. Tingin mo kayo close. Amen. Pero, kung ayaw nyo maging close sa kanila, close tayo sa Diyos. Kasi magsasabi ng amen na close sa Diyos. Amen. Ano pa? Pinatawad tayo. He forgave our sin. Pinatawad tayo ng Diyos. Ano man yung nagawa natin kasalanan noon. Pinatawad tayo ng Diyos kahit hindi tayo pinatawad ng tao. Pinatawad tayo ng Diyos kasi mahina tayo, lulugo-lugo tayo. Pinatawad tayo ng Diyos kahit mali-mali tayo. Ay sabi nyo, He forgave all our sin. All nga eh. Pag all ba may natira? Sa Greek niyan, pas. Kung di ako nagkakamali, kasi pas ng pas. Wala na. All. Minsan magulang, di ka kaya patawarin. Minsan nga, sarili mo, di ka kaya patawarin eh. Pero ang Lord, pinatawad tayo. Amen? Palakpakan nga natin ni Lord. Yung mga pinatawad ng Lord, pumalakpak. Amen? We are forgiven. Wala na. Ano pa? Sabi dito, God is close to the broken-hearted. May nangyari problema sa iyo. Ano sabi? Malapit ang Panginoon sa may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng kapatid, kung nawawalan ka ng pag-asa. Yung mga nanonood, kung nawawalan ka ng pag-asa. Ang sabi ng Lord, tinutulungan ka niya. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya ina-abandon. Mundo, iiwan ka. Kaibigan mo, iiwan ka. Mahal mo sa buhay, iiwan ka. Mumurahin ka pa. Pero ang Lord, pinatawad ka, minahal ka pa. Kaya huwag na mag-overthink. Kasi pag nag-overthink ka, nagkakaroon ka ng wrinkles. Sayang yung maintenance. Lalo yung mga babae, kung ano maintenance eh. May collagen. May ano ba yung mga kung ano-ano sinasaksak. May mga saksak dito, saksak dito, saksak dito. Saksakan talaga. Amen? Kaya yung pang puputi eh. Kasi kung ano yung pinasaksak. Amen? Ephesians, hindi po ako against ha. Totoo ako. Purihin natin, Panginoon Diyos Ama, na ating Panginoon sa Kristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng alin? Pagpapahala. You know, you are blessed. Sa Greek niya, sa English niyan, blessed. ED. Ano yung may ED? Past tense, present tense, future tense. Past tense. Ibinigay na yung lahat ng blessing sa kailangan natin. Eh, Pastor, ba't hindi ko nararanasan? Yung kalaban nga kasi, hinahadlangan yung isip mo. Kasi nga 3 times ka dapat kumakain ng salita ng Diyos. Eh minsan sa isang linggo lang, ipagpunta na sa church eh. Amen. Basahin yung salita ng Diyos kasi yun yung totoo. Huwag ka na magbasa ng wall ng kung sino-sino, magbasa ka. Kahit isang Bible verse o 3 Bible verse lang sa isang araw, namnamin mo. Ito sabi ng Diyos sa akin. Amen. Kung 3 beses ka kumakain, 3 beses ka rin kumain ng salita ng Diyos, tamo, magbabago buhay nyo. Try nyo lang this week. Challenge. Sino mag-a-accept ng challenge? 3 verses a day. 3 verses a day keeps the devil away. Wow, pinabuha ko. Try nyo lang, 3 verses a day. Try nyo lang. Genesis 1:1, Genesis 1:2, Genesis 1:3. Isang araw. Susunod 3, 4, 5. Try nyo lang. Tingnan nyo, ang gaganda nyo pagbalik natin dito next week. Makikita ko sino nagbasa. Ikaw, pastor, hindi. Nakakahiya. Amen? Always remember, in Christ you are blessed. Okay, in Christ you are charito. So, hindi nakakalam ng charito, you are blessed and highly favored.
Pinagpala at lubos na pinaburan. Napansin nyo, minsan pag nag-pray ka, so, andyan agad. Kasi pinagpala ka ng Diyos eh. Kasi pinaburan ka ng Diyos eh. Kasi anak ka niya. Kasi tinatawag mo siya, Aba, Father. Kasi pinatawad ka na. Pansinin nyo yung mga hindi pinatawad. O, makinig. Ano ba ginagawa ng kasalanan? Alam naman natin yan, di ba? Hinahadlangan yung blessing. Sa mga mag-asawa, pag may ginawa ka hindi maganda sa asawa mo, nakating ka ng diretso? Oo, pastor, sanay na ako. Hindi nga, pag may nagawang kasalanan, nakakatingin ng diretso sa ginagawa ng kasalanan. Yun yung ginagawa ng kasalanan. Eh dahil pinatawad na tayo ng Diyos, pwede na tayo tumingin ng diretso sa Diyos. Pwede ka na mag-pray ng diretso sa Lord. Pwede ka humingi ng diretso kay Lord. Kasi pinatawad ka ng Diyos. Hindi ka na mag-aalinlangan. Amen? Pangalawa, pang-apat na to. Patapos tayo. Isipin mo yung pupuntahan mo. Sabi, think about your destiny, not your temporary story. Makinig, lahat na nangyayari sa atin dito sa lupa, temporary lang yan. Dati 20 lang ako, ngayon 25 na ako. Bilis ng 5 taon. Ay, tulog sila. Ang bilis ng panahon, tama? Yung mga nanay, yung mga tatay. Dati yung mga anak nyo, ganyan lang kalit. Si Ezra may tangkad din. Ang bilis! Tama, Brother Manuel? Bilis ng panahon. Temporary lang yan ang nangyayari sa'yo. Kahit gano'n pa kahirap yung pinagdadaanan mo, temporary lang yan, dadaan lang yan. Ang isipin mo saan ka pupunta, yung permanente yun. Amen? Ano sabi ng Biblia? Huwag mapagabag ang inyong kalooban. Si Jesus ang nagsasalita. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming salid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo? Pupunta ako doon upang ipaghanda kayo na matitiran. Sabi ni Jesus, kaya siya bumalik sa langit, hinahanda niya yung tirahan natin. Kasi pag namatay tayo, hindi tayo ron refugee. Alam niyo, sa araw nagpunta ako sa PGH, kung ako pala doon yung lobby, puno ng mga may sakit sa emergency, puno, nakakawa. Dati rin sa East Avenue, ganun eh. Pero tayo, pag pumunta na ng langit, hindi tayo refugee. Ang sabi ng Lord, hinahanda ako ng tirahan. Amen. Sa ibang translation yan, mansion eh. Pag nandun na tayo, invite ko sa mansion ko ah. Amen. Sabi niya, at kapag naihanda ko na kayo na matitiran, sabi ni Jesus, ako'y babalik at isasama ko kayo upang makapili ko kayo saan man ako naroon. Hindi lang tayo biyaheng langit, may bahay tayo sa langit. Si Jesus ang nagdala. Eh sabi nito, asan ba si Jesus? Asan si Jesus ngayon? Sa langit. So ibig sabihin, papunta tayo ng langit. Amen. Si Rito nagagalak biyaheng langit sa sabi ng Amen. Amen. Meron tayong pupuntahan kasi yun ang sabi ng Diyos. Amen? Kaya pwede ba ako sa, ito tanong, pwede ba ako sa langit kung nagkasala ako? Lagi ako sablay? Lagi ako nagkamali? Lagi ako nag-worry? Lagi ako nag-overthink? Pwede ba tayo sa langit pag ganyan? Ano sabi ng Bible? But God demonstrated His love for us when we are sinners. Pwede ka kapatid kasi may nagbayad para sa iyo. May nagbayad ng sablay natin. May nagbayad ng kasalanan natin. May nagbayad ng kahinaan natin. May nagbayad ng kasalanan natin. Amen? Kaya pwede tayo. Alam nyo maganda sa Kristyanismo na full grace? Hindi tayo kakaba-kaba. Hindi ka tulad ng iba, kaya sila gumagawa. Kasi alam nila, sa gawa na babasa iba, puntan langit eh. Tayo hindi. Sa grace ng Lord. Kaya tayo biyaheng langit. Kasi sabi niya, it's by grace you've been saved through faith, and this is not of yourselves, it is a gift of God, so that no one can boast. Kaya tayo biyaheng langit, hindi dahil sa gawa natin, gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya tayo pumunta ng langit. Hindi dahil kailangan natin magpunta para magbili ng pamphlet, hindi kailangan natin magpunta para kumanta sa daan, hindi, o pumakit sa bus, hindi. Hindi ko sila kinikriticize ha, pero hindi natin kailangan gawin yun. Yes, kung sinasabi ng Lord, gawin natin, gagawin natin, kagaya ng ginagawa natin, nung nagpupunta tayo sa jail, hindi natin ginagawa yun para maligtas tayo. Ginagawa natin yun para mas maraming maligtas. Amen? Ginagawa natin yun kasi utos ng Diyos sa atin yun. Amen? At next week, may special na hinanda sa inyo si Pastora. Magtuturo daw siya. Paano magluto ng turon? Hindi, joke lang. Amen? But God demonstrated His love for us. Kaya, biyaheng langit tayo kay Kristo. Amen? Kaya huwag mo intindihin yung kahinaan mo. Huwag mo intindihin yung nagawa mo. Huwag mo intindihin yung pinagdadaanan mo ngayon. Pag ikaw nasa kay Kristo, biyaheng langit ka kahit anong mangyari sa iyo. Amen? Yun lang, dapat panalo ka na, tagumpay ka na.
Temporary lang yan. Magbabago lang yung sitwasyon mo. Ganito na lang ba ako? Bukas gigising, papasok, magtatrabaho, magdadrive, kung ano na gagawin ko, yung anak ko, yung ganito ko. Hindi, matatapos ka na yan. Yung buhay mo nga sa bahay mo, natapos, nag-asawa ka na ngayon eh, tama? Yung mga bata ka nun, elementary, ngayon, high school na eh. Naalala ko ng bata ko na elementary ako, gusto ko magpantalon kasi nung elementary, nung bata ako, ang elementary naka-shorts. Pastor Joby, naka-shorts ka ba? O, di ba? Gusto ko magpantalon, kaya gusto ko mag-high school. Nung namang high school ako, gusto ko mag-college. Bakit? Kasi naka-ano tayo, civilian. Ngayon, gusto ko na ulit mag-shorts. Gusto ko na ulit maging bata. Ang bilis ng panahon. Mabilis ang panahon. Kaya bukas makalawa, ang maganda sa Kristiyano, magkikita-kita tayo sa finals. Amen? Sabi nga ni Efrain Bata Reyes, tayo rin na magkikita sa finals. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, I will see you. Parang ayaw mo makita yung katabi mo ah. Amen? And then huling-huli, share God's love. Yan dapat ang iniisip natin. Kaya praise the Lord, mami, hahayo tayo. Kayo lang pala, hindi pala kami kasama. Amen? Sabi dito, go, teach all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe, I have commanded you. Kaya natin ginagawa yun, nagsishare tayo ng Word of God sa mga inmates kasi walang kukunti nagsishare sa kanila. Ito maganda, sila captured audience, hindi mo na kailangan habulin, tama? Kasi pag nagsishare tayo sa mall, natakbuhan tayo, scam yan, kaya lalapit din. Totoo, di ba, sa mga nag-mall evangelism, ang hirap sa mall. Ma'am, pwede mo ng 5 minutes. Ano ba yan? May bibenta pa kayo? Ayaw! Eh doon, nakaupo na sila, nakasarapan pa. Taas pa kamay pag sinabi mo. Kasi nandun na sila eh. Ito maganda, paglabas nila, i-share nila yun. Amen? Kaya nga kung lolobin ng Lord, balang araw, linggo-linggo, kung kalooban ng Lord. Amen? Ano sabi ng observe? Tereo. Para raw watchtower. Alam niyo nasa watchtower? Yung nagbabantay. So ganun daw pala ibig sabihin niya, bantayan nyo yung mga sinabi ko. And then yung commanded and telomai, give charge, bantayan nyo at gawin nyo lagi. Yung pinagagawa ko sa inyo. Bantayan nyo yung salita ko. Alam niyo ba't pinababantayan ng Lord yung salita niya? Kasi inaagaw ng kalaban. Ngayon, ang saya-saya nyo, pogi ng pastor na nasa harapan nyo. Paglabas nyo, iba na naman nakita nyo, malungkot na naman kayo. Kaya bantayan nyo yung salita ng Diyos. Hindi na sila sanay na sila. Pogi na talaga. Amen? Sabi guard, observe the teaching. And then, yung binigay na commandment, panghawakan lagi. Ang daming binigay ng Lord. Kami ni Pastora, Matthew 6:33, paborito namin, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added. Amen? And sa buhay namin, sa ilang taon ba kung nagsasama? 25 years na kami may pagkasama ni Pastora, pero hindi nagpulong ng Diyos sa amin. Nawalan ako ng trabaho, hindi kami pinabayaan. May sakit ako, hindi ako pinabayaan ng Lord. May sakit siya, hindi ako pinabayaan ng Lord. Kasi tapat ang Diyos. At kahit may sakit kami, dinideclare namin, magaling na kami. Kaya nakatayo ako rin dito eh. Amen? Kasi yun ang sabi ng Lord. Amen? Hindi kami magaling, ang Lord ang magaling. Now always remember in Christ and His finished work on the cross and share it. Amen? Kaya ba natin i-share ang salita ng Lord? Amen. Kahapon natuwa ako, may na-sharean ako kanina dyan. Grabe, naubusan ako ng English. 5 lang yung bahan ko, nakahampo ako. Namuta ako kay Pastor. Ang hirap mag-share. Pero praise the Lord, tumanggap siya. Amen, kahit Zoom lang. Amen. Yan. Malay nyo, ihanda kayo ng Lord, Russia ng sharean nyo. Maganda na kayo kasi hindi naman natin alam yung bukas kung sa kayo dadalhin ng Lord. Ang mahalaga, ready kayo. Amen. Kaya next week, merong announcement si Pastor. Amen. Summary. Ano yung una daw natin isipin? Life, buhay, hindi kamatayan, huwag pangit. Isipin nyo maganda. Ano ba yung maganda nangyari sa'yo? Pastor, pangit ka talaga yung nakikita ko eh. Huwag mo nang isipin. Pangit na nga, isip ko pa. Amen? And then empowerment, yung magpapalakas sa'yo, hindi magpapahina sa'yo. Isipin mo, may sakit ka. Isipin mo, may utak ka. Isipin mo, ganito buhay mo. Huwag isipin yun. Isipin mo, yung magpapalakas sa'yo. Ano yung nagpapalakas sa'yo? Sino? Di ba, hindi maisip yung asawa, hindi maisip yung anak eh. Kasi nagpapahina sa akin. Isipin mo si Lord. Si Lord, mahal ako, namatay siya para sa akin. Ano pa? Isipin mo yung affirmation ng Biblia, yung salita ng Lord. Hindi yung sinasabi ng paligid. Yung sinasabi ng Biblia tungkol sa iyo. Sabi nga I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ko kaya. Sabi ng Bible, kaya mo eh. Sino dito nagsasabing kaya niya? Sabi ng Amen. Si Tim, kaya raw niya. Amen. Tama, maganda bata, sumusunod eh. Amen? And then, destination, isipin mo saan ang punta mo. Hindi yung tinitiran mo ngayon, saan ka pupunta.
May kanta na naman yung mundo. Do you know where you're going to? Do you like this? Diba? May kantang ganon. Tinatanong ng mundo, saan ka pupunta? Gusto mo ba yung ginagawa ng mundo sa'yo? Pag kinakanta mo yun, naisip mo, ano, saan ako pupunta? Inaaway ako ng mundo. Kaya minsan, ingat-ingat din tayo sa pinapanood at pinapakinggan. Kasi minsan, sandaling horror, hindi mo maalis ang isip mo yung, ano, yung madre. Sino rito takot sa horror? Huwag na kayong manood ng horror kung takot kayo sa horror. Huwag na kayong mag-isip ng mga hindi magagandang bagay. Isipin nyo magaganda. Amen? Isipin nyo, manood kayo maganda, masasaya. Kaya pinapanood namin pastora, request tas tawa ako ng tao eh. Amen? Huwag na kayo manood ng kung ano-ano. And then, sharing God's love. Huwag natin kakalimutan. Ang misyon natin dito sa mundo, hindi lang para sa sarili natin, kundi maghayag ng kabutihan ng Diyos. Amen? So ano daw dapat ang iniisip? Yung leads to Jesus. Lahat ng bagay na nakaputo kay Kristo. Amen? Isipin mo, sinasabi, kahit, kaya sabi ko sa inyo, challenge to eh. 3 verse ang araw. 3 verse. Nagpo-post ako, 1 verse sa GC natin. Kung sa biyaya ng Lord, araw-araw, nagagawa natin yan. Isa na yun, 2 na lang. Amen? Basahin nyo lang. Basahin. Amen? Kaya ba natin? Yeah. Makikita ko yan next week. Tapos ang gaganda nyo, ako nakasimangot. Pastor, di ka nagbasa. Amen? Okay. Bakit si Jesus? Kasi siya lang ang daan, siya lang ang nagbigay ng tunay na buhay. Siya ang kanyang umayos sa sitwasyon mo. Siya lang ang kaya mag-provide. Siya lang ang kaya magpagaling. Siya lang ang tunay na nagmahal. Dahil siya lang ang nagbigay ng kanyang buhay sa iyo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya na po tayo. Tayo manalangin. Amen? Tayo manalangin. Dahil lang Ama, pinupuri ka namin din sa salamatan. Salamat